Hey guys, come with me and meet my friends for a coffee date. First up, we have to meet Marky. He is staying just in front of our building. This is very biglaan lang kasi nag-aya sila mga 5:30 nung papunta na ako ng gym. Let's call him. Mare, asan ka na? Baba namin. Magta-taxi tayo, anek. Yes, today's birthday tomorrow. Okay, go, let's go! Hey Mare! Ay, nagitim ka na nga! Itim na ang buhok mo, alala. Ganyan pala pag nagkakasakit, anek. Nagiging fresh na. Do you like my hair? I don't like my hair. It's so messy. Plastikan muna kami. Ano yung quiche? Ang Kish, I believe, ladies and gentlemen. Charot lang. Dandy, 4 years na dito sa Dubai. Jomel, 2 years na sa Dubai. Hello, I'm Leomar. I'm 3 years in Dubai. Joshua, 3 years na ako sa Dubai. Hey, I'm John. 2 years sa Dubai. Hi, my name is Ram. 7 years na in Dubai. Michael, 8 months in Dubai. Marky nga pala. Marky! Marky, 12 years in Dubai. So yan, nandito po kami sa Pete's Coffee. Sabi niya, ikaw ang nag-aya? Oo nga, wala ko nga ano. Sabi ko, Ninong, gusto ko magkape. Kape, ang nakarating sa akin, matcha. Oh, matcha pala. Ano ba talaga? Matcha nga ni. Gemini ka nga. Hey! So anong gagawin natin? Tanungin natin si father ko, na-experience mo yung mag-exit sa Kish. Oh, na-experience ko. Once lang. 14 days. Ito kasi talaga yun. Alam nyo ba, nag-exit ako na November 1st week. Almost a month, tapos babalik ako nung magpapasko. Actually, parang inaantay ko yung visa ko para sa working. Ay, hindi kakayanin kasi siguro parang ilang days pa lang ako nag-apply doon. Naghanap sana ako ng iba pa. But then, yung shop na yun, sige, gusto talaga akong kuhain kahit di pa ako na-interview. Walang kahit ganun, walang kahit ano. So, nag-decide sila na kukuhain ka talaga namin pero kailangan bumalik with bagong visit visa. So, bumalik ako no kasi papasko na. Kailangan nilang bilhan ako ng visa. 1 month lang yun. Tinapos ko lang Christmas hanggang New Year. Bumalik din ako ng Kish. I think 2 or 3 ganun. Ano yung quiche? Ang Kish, I believe, ladies and gentlemen. Charot lang. Ang Kish is isang island sa Iran. Ang dalawang ina-exitan sa Iran kasi Kish at saka Tiran. Ang Kish kasi isang island din. Ang Tiran isang island din yun. Pwede ka dun mag-exit. So, nang pumunta ka dito ng UAE, Marky, mag-isa ka lang or may family ka na dito? Marami kami dito nun talaga. Actually, ba nasa 20-25 kami lahat dati. Kasi magpipinsan talaga. Paano ka nakapunta dito sa UAE? Kasi dito na yung mga pinsang mga nauna na. Kasi di ba open nun yung visit visa with your pinsan, okay lang, ganyan. Noon. Meron kasi kami nag-iisang tita na isa-isa kaming kinuha, ganyan-ganyan. Bakit ako AOS nung pag-invite sa akin? Affidavit of support. 2014, 15, 16, okay pa nun eh. After nung pandemic, nag-start na maghigpit na bawal na affidavit of support na dapat. Hindi mo papakita na nalulungkot ka kasi sila yung mas malulungkot pag naalaman nila na malungkot ka dito. Number 1, dalawa eh. Yun yung sabi ko sa inyo nasa kiss ako, na kailangan kong kumain. Siyempre, kailangan may pera ka. Yan ang ginawa ko. Kailangan ko matuto mag-massage. Nangangato kami ng pinto, massage po. Alam mo, uwi ako yung kamay ko, as in, madumi. Kasi siyempre, yung mga libag or something. Ang pangalawa, yung nag-move ako ng Dubai ng 2021. Yung jowa ko, as in, wala ring pera nung talaga, as in, wala. Tapos kailangan kong mag-visit visa kasi naubos yung visa ko. Tapos hindi ko alam kung saan pupunta. May mga nilapitan ako, wala din. Ginawa ko ng paraan. Awa ng Diyos, nakasurvive. Ang struggle ko dito, yung nawalan ako ng work, parang 2 months akong walang work. Sa 2 months na yun, hindi ako kumuha ng visa and anything. Nung nagkaroon ako ng work, nagbayad ako ng fine, overstay. Tapos magluto kasi hindi talaga ako marunong magluto. Noon, with the help of YouTube, natuto ako magluto. Culture shock na tinatawag. First time ko lumabas sa comfort zone ko. Parang sobrang okay na ako sa Pinas, sa Manila, yung work ko. Live-in kami ng partner ko. Tapos dire-diretso naman yung income mo. Tapos pagdating ko dito, back to zero. Wala akong friends. Ano nga ako maganito, yung kailangan laging may kasamang kaibigan, laging gala. Yung ako yung breadwinner, tapos namatay yung mama ko sa Pinas last year. So sa 2 years na yun, sila yung masaya sa harap ng tao. Pero behind, it's very hard talaga yung life ko. I never share anyone, kahit nga dito, kahit saan. Financially, emotionally, physically, hindi talaga ako okay till now. Kahit nga pagkita ako sa TikTok, happy-happy lang ako. Because I always to share to other people to be positive lang sa buhay. Mama, I love you so much. I miss you. Yung pag may mga special occasion, tapos yun, first time na ako lang mag-isa pag may mga ganong occasion, malayo din yung mga relatives ko dito. Parang hindi mo papakita na nalulungkot ka kasi sila yung mas malulungkot pag naalaman nila na malungkot ka dito. Hindi ako sanay talaga na work lang kahit may mga ganong events. Yung akin naman,
Given na sa akin yung malayo sa pamilya, overcome ko na yun eh. Ang di ko ma-overcome, nandito yung tita ko. Di ba baliktad? Dapat kapag nandito yung kamag-anak mo, dapat komportable ka, hindi ka nag-worry. Pero that time, hindi okay yung loob namin. Nagkakaroon ng panunumbat, pag tinutulungan ka niya. Kailangan magtipid ako sa ulam. Yung perang kinikita ko, ire-report ko sa kanya lagi. Gigising ako ng maaga para alagaan yung inaalagaan yung bata. Mahirap sa part ko yung nakikisama ka sa ibang tao, pero iba yung trato nila sa'yo, iba yung pinapakita nila sa'yo. Lalo na pagbago ka. Siguro yung paghanap ng work. Wala ako sa plano na pupunta dito. Na-pressure ako dun sa dati kong work kasi alis na rin yung ka-work no. Napapunta ng Australia. Pero nauna ako malas. Sa Abu Dhabi ako naghanap. Hindi ako nakahanap doon. Sa Dubai lang ako nakahanap. As a mama's boy, always nakadikit sa mama, always nakadepend sa mama. Bakit ako humiwalay sa Sharjah because of one specific thing? Hindi ko na lang Thing i-mention. na talaga siya, hindi na siya person. May nangyari and then nag-move out ako and then I was alone. So nag-take risk ako mag-separate kay mama that time just for that thing. Hindi na ako sanay na mag-isa, like hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong maglinis and all. So naging big adjustment ko siya. So sa 3 months na yon wala akong trabaho. Gano'n kayo katagal bago nakahanap ng work? 2.5 months. Nakadalawang exit nga ako, diba? Ay, hindi man ako naghanap ng work, pero nagstay ako dito ng 6 months na walang work. Kasi nga po, yaman-yamanin siya. May hasyenda nga siya. Tsaka 5 construction company sila. So me, almost 2 months. Parang 6 days na lang yun bago ako mag-first exit. So hindi na ako nakapag-exit. Thank God. 3 months last year. So sa 3 months na yon wala akong trabaho. Kasi minapasok akong company, appointment center sa CCO. Then I've been working there for 1 week, then terminated. 3 months ako natenga. 3 weeks. Ako 2 months. Nag-exit ng 1 month tapos mag-extend sana ng 2 months pero na-hire na ako after 1 month. So 2 months akong walang work. Parang 1 month lang. Inabot pa ako ng Ramadan dito. 1.5 month. Nag-exit ako kasi 30 days lang yung visa. And then ka-exit ko, 60 days na yung visa tapos na-hire ako. Nag-start ako ng half a month naman. Na-disappoint ako sa sarili ko kasi hindi dapat ganun ko siya hinandle. Ano yung one time na na-disappoint ka na it turned out to be a redirection or blessing pala? Sa lahat ng dekada na nangyari sa buhay ko, yung naging easy ano lang ako, parang napakadali kong hagilapin. Ngayon, ako yung napapagod na rin. Pero natin sinasabi ko naman napagod na sa mga tao or mga kaibigan, no? May mga oras lang talaga na parang si self muna talaga. Thanks kasi nga may weekdays ano pala kayo ganap, so at least makakasama kami ni Josh. Thank you guys. Sa past work ko lang yun. Kasi parang ang tagal nung increase. Yung sobrang baba nung sahod. Kasi from pandemic, binaba ko yung standard ko ng pangano ng sahod. Kasi parang wala na akong mahanap na work nun. Sabi nila, i-increase. Pero nagre-resign na ako. Tapos sabi nung anak nung boss, huwag ka na mag-resign. Next month, tatasan ka namin ng sahod. Tapos next month, may increase pa. Sabi ko, hindi pare. Na-disappoint ako doon. Tapos buti na lang, hindi ko kinagat yung offer nung anak ng boss. Yung pagiging open mo sa isang tao. At ikukwento mo lahat-lahat. Kasi hindi lahat ng tao naiintindihan ka, tanggap ka. Pero ikaw yan eh. Bakit ka mahihiyang i-open up yan? Pinapakilala mo lang din yung sarili mo. Yung first work ko dito, kasi nung nag-exit ako no, dumating din yung second offer sa akin. Kinonta ko yung first work ko kung pwede ano yung visa ko. Eh na-apply na pala. So hindi na ako pwede nung kasi magiging double entry. Sobrang disappointed ako nun kasi mas magandang company kasi sana yun. Yung blessing pala talaga yung mga workmate ko. Kasi sobrang sila, parang family. As in, hindi ko naramdaman na katrabaho, na malayo sa family. Yung first job na na-hire ako dito, pero hindi ko siya tinanggap. Kasi dinala nila ako sa warehouse, sa Jabel Ali Free Zone. Yung transpo doon is truck lang. After 2 months, na-hire ako dito sa current job ko. Yung offer is doble dun sa kinancel ko. Tapos maayos pa yung mga ka-work ko, kabayan. Maganda yung salary na nakuha ko, magandang position. So I expect a lot na okay yung salary, okay yung benefits na makukuha ko. Na-disappoint ako na 1 week na terminate nga ako. Pero may plan pala si God. I need to be more stronger, more wise, smart, and maingat. Feeling ko sa akin, pag nasa bago akong sitwasyon, chine-challenge ko palagi yung sarili ko kung paano ko siya i-handle. Na-disappoint ako sa sarili ko kasi hindi dapat ganun ko siya hinandle. Disappointing in a way na I have to forgive the person multiple times. Super stretched talaga yung patience ko and understanding ko sa kanila. And then, wala naman palang patutunguhan. And then, look at where I am right now. I can see that I am surrounded by more genuine people. Mas better for me. Sa mga ungrateful people, yung mga tinulungan mo pero ungrateful pa rin sila. Ang redirection for myself is I choose peace over explanation. I don't want to explain anymore. Hindi lang ako nagsalita, hinayaan ko na lang sila. Much better to value those people na meron kayong same mutual respect. Give up ko yung work for my passion because I was working in Cebu that time and then passion ko is pageantry. Dahil sa schedule, kung hindi ko i-give up yung work
ko, hindi ako makakasali sa pageant na yon. So I took risk. Luckily, I won. Naka-earn din ako ng money, nagkaroon ako ng opportunities. Ang lesson siya for me. Sometimes, it's good to take risk. Kasi ayun naman talaga yung realidad. Wala kang ibang lalapitan kundi ikaw lang. Ano yung grateful or thankful kayo sa na-experience or binigay sa inyo ng UAE? Ang laki ng binago niya sa akin, especially yung pasensya ko sa buhay. Sobrang pangunawa sa mundong ginagalawan natin. Thankful ako sa UAE kasi dito ko nakilala yung sarili ko. Dito ko din na-realize na kaya ko pala maging independent. Sa Pinas parang introvert ako nun. Tapos dito parang na-expose na ako sa mga mabasa ako comfort zone tsaka parang yung public na yung free zone. Tuwa ka na doon sa sarili mo na, ay, pwede pala akong maging iba. May pala akong ganyan. Ay, hindi, parang siguro natuwa na rin siya na pwede pala ako maging iba. Pwede yung ganun. Parang same lang din yung kay Jen. Natutunan mong kayanin lahat ng problema. Kasi ayun naman talaga yung realidad. Wala kang ibang lalapitan kundi ikaw lang. Thankful ako dahil naging matatag ako. Thankful ako sa UAE kasi binago niya ako kung paano ako mag-isip. Iba yung kung paano ako mag-isip before nung nasa Pinas pa ako. Hindi ko alam kung paano tingnan ng life. Tapos nung nagpunta ako dito sa UAE, doon ko na-realize na ay tama pala yung sinabi sa akin ng mga tao, mga gulang ko na. Ang pera hindi lang basta kinikita, pinaghihirapan siya. Grateful ako sa UAE kasi nakalabas ako sa comfort zone ko na. Dati gusto ko lang mapag-isa. Ngayon, nakikipagsalamuhan na sa inyo. Ganun, nakapagsalita na. Tsaka nakakapag-provide na sa family ko. Nakatulad nung nasa Pinas ako, sumasakto lang yung sahod ko sa personal needs ko. Grateful ako sa UAE kasi aside sa nakapag-provide ako sa family is mas naging faithful ako kasi pag dito, pag mag-isa ka na lang, mas kakapit ka kay Lord. Idadaig mo sa Kanya, siya yung magiging personal na makakausap mo lagi. Grateful ako sa UAE kasi I'm so blessed. I'm still kicking and striving my goals. So, naging maayos yung pamumuhay ko dito na hindi ko na-experience sa Pinas. Bless ako ni God, ni-guide ako ni God. Tinulungan niya ako para mag-glow up ako at mag-grow ako sa lahat-lahat ng bagay. Ako, I'm grateful sa Dubai because Dubai gave me a lot of opportunities na hindi tinignan kung ano yung nasa passport. It's because of my talent and my skills. Thankful talaga ako sa Dubai. Marami na akong campaigns, makeup shoots, interior design projects. Wala naman akong certificate or wala naman akong pinag-aralan. It's just because of my passion, my eye for art, and love for creativity.